mga batanon, I know you are full of idealism. Puno mo sa mga ideals nga unsay nindot din ha. But I tell you, the truth is, life is not that easy. You will encounter so many challenges in life, but don't get discouraged. Sa atong pagpanaw, magmalaumon gyud ta sa kaayo sa Dios. So tingali usahay sa inyong pag-eskwela, maka-discourage kaayo nga tingali daghang problema di lang sa classes, kwarta, mga tao. Pero ayaw jud ka discourage, be hopeful nga mo succeed ka sa imong studies. Tingali na kay gusto nga mausab, mga relasyon, diha tingali sa family, imo bang parents, imo bang barkada, nya bati jud kay sila. Don't get discouraged. Ayaw pagpalayo nila. Just be hopeful. Pagmalaumon. So, sa bisan unsa nga paagi, kining paglaom mo ni maghatag ka natog kadasig sa pagpadayon sa unahan. Kay wa ganitay paglaom, wa na. Muundang na ta. Nya maghuna-una na tagdautan sa atong kinabuhi. Ang paglaom mao ang maghatag ka natog kahayag. Iwag sa dalan nga atong pagalaktan. Ang imo lang kining paglaom gikaluhaan gini siya og pagsalig nga mosalig sa kasapulong sa Dios nga motuo ka sa kaayo ug sa gugma sa Dios. And also it entails patience as Pope Francis says, no? Mao na nga naa sa kay pailob, So naglaom ka nya gusto rin kang mahitabo din na ugma ang paglaom mulanat pa nagtaas-taas, no? Mo stretch out pagina. So when you have this hope that we are saying, dili din na yung nadiha ang imong gusto ha, mulanat pa nagtaas, but don't worry. The grace of God will sustain sa imuhang paglaom. Na ang grasya sa Dios, na ang presensya sa Dios, salig lang sa gugma sa Dios o sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Pag IEC, International Eucharistic Congress, ang mga kadagkuan sa WAF International, nanganhi sa Cebu, ni-appeal sila. Unya, nakita nila, daghan kay mga volunteers nga WAF at that time during the event. Nya, gipakita sad sila, dihay mga higayon nga nagapundok ang WAF, mao nga nakaingon sila nga, grabe ang pagmahal sa Birhen sa Fatima sa mga Subuanon. And so they decided no nga pagatukuron ang fourth replica of Capilinia de Fatima anhigyod sa Cebu. So the only replica kini dinhi sa Asia. So ang gipili Philippines, unya sa Philippines ang Cebu. Una, nangita gyud ta og lote nga kabutangan. There were 4 devotee of the Blessed Virgin, in particular WAF members, nga ni-offer. Ika-4 ni sila ang ni-offer aning lot karon, no? Si Father Lindon, when he presented to us and to me, nga naa siya luti, among ocular survey, unya, pagtanaw nako, wa ko magduduha, ato sa nanggiampuan, ug maubag yun ni, and we decided, ako, together with the WAF family, the group, no? So we decided that it would be in San Remigio. Pero ang luti nga ilang i-donate, I told them nga to donate it to the Archdiocese of Cebu. And they did, no? Ang tag-iya sa luti, gidonate na sa Archdiocese of Cebu. Dili na sayon, way dan. Lisod kay na din kanang lisod agion, kaya may dan. Puro na kabugangan. But even then, ni porsiger mi nga anhi dinhi tungod kay lagi ang location for me and for us the best kay nanamang ko diri sa south ang Simala, ang Museo Kamumot, ang Theotokos. So nga ri sa north niata diri sa Divine Mercy, kanang diri sa Duol sa atoa sa Konsolasyon, naasa ta diri sa Carmen, Rosary Center, but sa far north wala. Mao na nga nakaingon mi nga og nako, ingon sugyot yun ko, nga anhi gyud dinhi ibutang ang Birhen. So mao na nga, we decided nga anha gyud sa diha. Bisag lisod kaayo ang lugar. Kaya aron sa ingon, kung na'y nagbantay nga Birhen dito sa south, na'y magbantay sa north, all over Cebu is protected
gisultian ang mayor at that time, si Mayor Mariano Martinez, na doon na tayo plano, excited kay siya. Diha, all out support, iha mga kuan sa munisipyo, gipalihok niya. Gibulldoze din dito, gihimuagdan, nag-groundbreaking din ni uban ni Archbishop Palma, ako, ug sa uban nga mga kadagkuan sa WAF. Unya karon na nag-groundbreaking nami, ang kalisdanan sa nato kay wa jud tay kwarta from zero. Wa gi kwarta, wa kwarta. But kami nisalig lang gid mi sa Ginoo sa mga birhen, kung imo man ni, I'm sure nga og imo ni, imo jud ming tabangan. So mao nga kung nahuman man na, number one, mao ni unang milagro. Because it was constructed during the time nga dunay epidemya. And people were, of course, naglisod sa bintahon ang katawhan. So lisod. Pero, bisag lisod ang mga tao, gitukod ang maong kapilinya, kay maom sa na siya sa pagtukod sa kapilinya original, diham sa tuy pandemya. So, murag coincidence ba? Doon na sad gani mo imo na mo nga, inyo nang tukuron nga, wa mo kita ang mga tao naglisod. So, discouraging kaayo. But we trusted in the Word of God, no? And we believe nga tabangan na gid mi. So, because of this trust, belief in God's goodness, in her motherly help, mao na nga padayon gid mi. Mao ni unang milagro bisag galisod ang mga tao nakakita ra gihapon tag funding. Diin tag funding, gisulti lang na nato sa mga tao through ako Balamban man ko, mga tao sa Balamban, mga tao sa Limiyon through Father Lindon, dayon atong mga kaila so mga higugmaon sa sabirin. And then si Father Shiano Ubod, daghan naman siya followers sa iyang social media, amo sa siyang gipangayuan og tabang. So kanini nakakita mig funding, lote, funding, support sa mga tao. So collaboration ni siya. Unya God's providence niya with the intercession of Blessed Mother na human accomplish ang tanan. Despite all these challenges, mao ni naghatag na mong paglaom nga di lagi ta pasagdan because the Blessed Mother loves us. And of course, God loves us. Mao na nga ang gugma sa Dios mo sa giingon ni Pope Francis kay mao na basis sa iyahang Pilgrims of Hope, ang pamalandong sa nothing can separate us from the love of God. Ingon ana sa damo no nga di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Ako also, in my case, before I became a bishop, kuan man ko parish priest sa daghan ng mga parokya. Mao sa ako mag-project nga wa jud kwarta-kwarta. Why kwarta? Pero salig lang gid ko sa Ginoo. So ang nahitabo, why project nga wa matiwas? Inighuman sa usa ka project, lain na sang project. Why project nga wa matiwas? Natiwas ang tanan. Why utang nga wa mabayre? Nabayaran ang tanan sa tanang parokya. Mao na nga laom sad ko nga ang kapili niya makabayad ra gihapon. So mao na nga dunay mga challenges pero nakabayad. Ug mao sad sa akong pag-obispo, no? So I'm very hopeful gani sa akong umaabot unya nga assignment adto ko sa prosperidad na announce naman na mabalhin ko. Tinuod na ayuta nga gihatag ang Butuan Diocese pero wala palagi balay ang obispo, still trusting in the Word of God, in His love, relying on His grace. Kay bawo gyud ko nga matukod ra gihapon na kay kini mga buhata dili man ato, dili ako iya sa Dios. Mao na nga hopeful gyud ko kanunay bisan sa akong kinabuhi isip usa ka pare, isip usa ka obispo. So I entrusted to him my ministry and my life.